Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kasaysayan ng pananampalataya. Opo mga kapatid, tayo po ay nasa pananampalataya. Ngunit kailangan alamin mo talaga kung saan talaga ito nagmula. Kung ano ang kanyang pinagmulan. Kasi nga kapag ang pinagmulan nito ay hindi sa simula, ibig sabihin na sa kaligawan ka po. Ang kasaysayan ng pananampalataya ay isang patunay na kailangan nating alamin. Ang pananampalataya ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Hindi ito isang bagay na biglang lumitaw. Na lumitaw sa isang panahon lamang. Ito ay bahagi ng mensahe dinala ng mga propeta mula kay Allah, mula pa sa mga naunang tao. Kaya po napakamahalaga po sa atin bilang mga merong pananampalataya kay Allah. Kaya, sino po ang magtuturo sa atin ng kasaysayan? Ito po ay kailangan Diyos mismo. Kasi nga, ang Diyos, siya po ang higit na nakakaalam sa ating kasaysayan. Kaya, alhamdulillah, kapag inuugnay sa Diyos, ibig sabihin, ay kailangan natin yan bilang magiging batayan sa ating pananampalataya. Katulad sa sinabi ng Allah. Sabi niya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi wa annahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sinabi ng Allah, at siya ang yaong nagpapasimula ng mga nilikha at pagkatapos ay kanyang uulitin ito. At iyon ay napakadali hinggil sa kanya. At para sa kanya ang napakamataas na paglalarawan sa loob ng mga langit at lupa. At siya ang makapangyarihan na marunong. Kaya napakalinaw po ang pagkasabi dito. Siya po ang nagpasimula ng mga nilikha. Kaya sa time na nagsimula po tayo, nagkaroon po tayo ng kasaysayan. At napakamahalaga po ito kasi nga ang Diyos mismo ang lumikha sa atin. Siya ang saksi. Nandoon siya eh. Siyang lumikha pa. Kaya ang kasaysayan mga kapatid, napakamahalaga na dapat doon ka kumuha sa galing sa Kanya. Kasi kapag ang kasaysayan mo 1990s lang o 1880s o kaya kahit 500 pa yan. O kaya number 1 CE. Ibig sabihin, mayroon kang pinagmulan. Kaya kunin mo, talaga doon ang nagpasimula, yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kasaysayan, nakasulat sa kasaysayan na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Binigyan po tayo ng gabay. Kaya sa time ni Adam alayhis salam, sa time na si Adam nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka sumuway siya at nagsibabaan sila, binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay para patunay ng Allah ayon sa kasaysayan, hindi talaga nagpabaya. Gusto niya talaga na tayo'y babalik sa Kanya, na tayo'y papasukin sa paraiso, sa Kanyang habag, sa Kanyang kaluguran. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Kul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Na sinabi ng Allah, aming sinabi, magsibaba kayo roon na magkasama-sama at saka talagang merong darating sa inyo na patnubay mula sa akin,
Kaya ang sino mang sumunod sa aking patnubay, kung gayon ay walang katatakutan hinggil sa kanila at ni hindi sila malulungkot. Kaya hindi tayo naliligaw mga kapatid kapag ikaw sumunod ka lang. Kasi nga ayon sa kasaysayan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Allahu Akbar. Kaya napakalaking biyaya po ito, ang gabay ng Allah. Ngunit ang masama mga kapatid, binigyan na po tayo ng gabay, ngunit gusto pa ng marami na isusubo pa sa kanilang gabay. Subhanallah. Hindi ganun. Dapat pagsumikap ka. Kasi nakasulat sa kasaysayan yan na binigyan po tayo ng gabay, hindi doon na isulat na parang isusubo sa iyo ang gabay. Kasi nga, bakit nagkaroon ng mga mapagtakwil? May mga mapagbulaan. Kasi nga, ganun ang ginawa nila. Akala nila, ang gabay, hindi na kailangan pag-aralan. Hindi na kailangan alamin. Based in experience lang yan. Subhanallah. Ano lang kung ano kanilang nais, yun lang kanilang susundin. Hindi nila alam, hindi ganon ang gabay ng Allah. Hindi yan itinanim, tapos doon ka lang bumase sa iyong pag-iisip. Hindi ganon. Ang gabay ay kaya sa Islam, pag-aralan talaga ang kasaysayan ng pananampalataya. Mayroon nga dito sabi niya, "Walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." At mga yaong nagtakwil at pinabulaanan ang aming mga palatandaan, magkagayon sila ang mga makakasama sa apoy na kung saan sila ay mananatili doon magpakailanman. Kaya nakakatakot kapag ang tao ay pinutol niya ang kasaysayan ng pananampalataya at bumasi na lang sa kanyang sariling batayan, sariling pamantayan. Subhanallah. Tingnan nyo sa panahon natin. Sasabihin mo, ang kasalanan, illegal mo, pahintulot mo. Kung tayo gagawa ng kasalanan, dapat itinatago natin. O kaya, huwag nating ianyaya sa iba. Pero kung sasabihin mo, gawin mo pahintulot, gawin mo legal, yun, napakatindi mo na kasi napakasamang tao ka na. Dadami na ang mga ma-impluwensyahan mo. Alam mo naman kapag ikaw ang nagpasimuno, doon ka rin babatayan sa kasalanan. Kapag sino man ang sumunod sa iyo, meron ka rin kabahagi ng kanilang paggawa ng pagsubay. Kaya sa ating mga Muslim tayo mga kapatid, huwag na nating, kung gagawa ka ng kasalanan, itago mo, yun ang utos sa atin. Kaya yun, paano mo yun natutunan? Dahil yan sa kasaysayan ng pananampalataya. Kasi may mga tao din na nakagawa ng kasalanan pero pinatawad sila ng Allah. May mga tao na pinatawad dahil hindi nila hindi nilalantad ang mga kasalanan. Kaya dahil sa kasaysayan ng pananampalataya mga kapatid, nagkakaroon tayo ng matuwid. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na may mga tao tayong nakikitaan. At pinakamaganda sa lahat, natuto tayo na ang mga propeta at mga mensahero ay meron lamang iisang pangunahing utos. Meron silang utos kung saan doon sila magkakasang-ayon, magkakasingtulad. Dahil sa pag-aaral ng kasaysayan ng pananampalataya, ibig sabihin, kapag ang pananampalataya mo, bago lang, tapos nakakaiba sa mga nauna pa, yun, ibig sabihin, nasa huwad ka pong pananampalataya. Wala ka sa tamang landas. Sasabihin mo, isa ang Diyos, pero meron 3 persona. Bagong paniniwala yan, hindi nga alam yung mga nao. Ibig sabihin, nasa huwad ka na landas. Dapat ang matuwid na sinasampalatayan ng tao
ay meron talagang iisang layunin, may iisang pangunahing utos. Kasi nga sila maging huwaran natin eh. Meron nga sinabi si Allah, sabi niya, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sinabi ng Allah, sadyang mayroon kayo tungkol sa mensahero ni Allah ng mabuting huwaran para sa sinumang naging umaasa sa Allah at sa huling araw at umaalala kay Allah ng madalasan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, meron tayong mabuting huwaran sa mga nauna. Kaya nakikitaan natin sila, nag-uutos lamang ng iisang Diyos na sasambahin. At masuri mo pa ang tamang pagpapaliwanag sa kasulatan ayon sa nagawa ng mga nauna sa kasaysayan. Ganun po. Kaya hindi lang pala kaalaman ang ating natutunan, bagkus pati na rin karakter, pagsasaugali ng mga nauna. Kasi yun ang yun ang pinakamagandang katuruan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan po tayo ng batas at mga pamantayan. Doon minsan, meron nakakasalangatan, meron ding nagsasayunan. Ngunit, ang pinakamagunahing utos, hindi talaga nagbabago. Ibig sabihin sa mga minor na mga batas, nagbabago minsan. Sa mga major, hindi yun nagbabago. Kaya dapat mangilabot ka talaga kapag ang iyong pananampalatay sa major belief, sa mga major doctrine na merong mali, merong salungatan, merong mag-ingat ka. Dapat iwanan mo na yan kasi ang kasaysayan ng pananampalataya hindi talaga nagturo ng ganoon. Dapat magkakatulad yan. Kahit sa mga minor na mga doctrine, iba. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kaya tatulan mo ang kanilang pagitan sa anumang ibinaba ng Allah at huwag ninyong susundin ang kanilang mga pithaya hinggil sa dumating sa iyo mula sa katotohanan, para sa bawat isa sa inyo ay aming ginawan ng batas at pamantayan. Kaya sa mga ibang batas, ibang mga pamantayan na nagkakaroon, yun ang alam nyo, subhanallah, sa pagsusuri yan sa kasaysayan ng pananampalataya. Kaya alhamdulillah, ibig sabihin sa mga pananampalataya, hindi talaga yung nagbabago. Doon lang yan sa batas at sa mga pamantayan. Doon lang tayo nagkakaiba. Iba, minsan, ang iba pinahintulutan uminom ng alak sa mga nauna. Pero sa panahon natin, pinagbawal na tayo. Pero sa paniniwala, hindi yan siya, kasi pangunahin yan eh. Katulad ng anghel, dapat anghel. Hindi, ang anghel nag-away-away, tapos ibinaba sa lupa, naging evil, naging satanas. Subhanallah, ano kasi pananampalataya yan? Hindi ka ba nag-aaral ng kasaysayan ng pananampalataya? Na mga anghel ay mga anghel, mga lingkod yan sila, na sumasamba lang kay Allah, na itinalaga na nilang kanilang buhay sa pagsamba kay Allah para sa malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon sa pananampalataya, hindi talaga yan siya nagbabagong mga kapatid. Tapos, sa kasaysayan ng pananampalataya, doon mo makikita kung paano gawin ng mga tagasunod ng mga mensahero at mga sugo ang kanilang mga utos. Kaya lubos mo maunawaan ang mga kasulatan sa mga kasulatan kung gagamitin mo ang mga ginawa ng mga tagasunod. Kasi nga yun ang mga mga narration po yan. Doon mo lubos maunawaan kasi kapag sinabi ng mga mensahero tapos isinabuhay, ganun. Mo siya, maitugma mo siya, maiugnay mo talaga ng maayos. At kaya kang magpaliwanag. Hindi magpapaliwanag ka ayon sa iyong unawa. Hindi ganun. Kasi maraming nang naligaw eh. Wala silang tinatawag na narration. Dapat may narration ka. Merong mga tagasunod na gumagawa ng katulad sa mga sinasabi ng mga mensahero.
At hindi mo yan matutunan kung wala kang aral sa kasaysayan ng mga pananampalataya. Dapat meron kang aral sa mga ganun. Kasi sila, mga saksing buhay po yan sila eh. Buhay na saksi na dapat nating tularan. Lalo na tayo yung mga mananampalataya. Kaya ganun na ganun po tayo sa pag-aaral sa kasaysayan ng pananampalataya para magamit po natin yan bilang mga gandang kwento para sa sunod na silent lahi. Para kanilang layuan ang mga karumaldumal na mga kasalanan at mapalayo ang sarili sa mga panganib at sakuna. Ibig sabihin sa mga pangyayari sa mundo, kapag bagong salang ka lang, lalo na sa pananampalataya, hindi ka nakikinig o kaya mag-iimbento ka pa ng mga batas, subhanallah, panganib talaga, mapapalapit ka sa panganib at sa mga sakuna. Lalo na sa mga karumaldumal na kasalanan. Kaya hindi po tayo ganun. Dapat sa atin, kung ano mga itinuro sa atin, paghawakan mo. Ganun po tayo sa kasaysayan ng pananampalataya. Para ang iyong nalalaman ay naayon din sa mga nagawa sa mga, ibig sabihin sa mga tagasunod, naayon sa kanilang mga opinion at sa kanilang pangatwiran. At pinaka-importante sa lahat sa pag-aaral ng kasaysayan ng pananampalataya, para malaman mo kung paano lumitaw ang shirk sa sangkatauhan. Ibig sabihin ang pagtatambal, alam naman natin ang shirk, ang pagtatambal, yan po ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ng mga anak ni Adan. At alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa tayong isang pamayanan. Ngunit marami lang ayaw. Katulad ng sinabi ng Allah, wa ma kana nasu o illa ummatan wahida. Fakhtalifa wala kalimatun sabakat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sangkatauhan ay hindi naging kundi iisang pamayanan at saka nagkaiba-iba. At kung hindi lamang sa salitang nauna pa mula sa iyong Panginoon, ay talagang nahusgahan ang kanilang pagitan tungkol sa anumang sinasalungat nila. Kaya napakalinaw po ang pagkasabi dito mga kapatid. Nang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa talaga tayo o kaya nilagay talaga tayo sa tamang landas. Sa landas kung saan sinasamba lamang si Allah. Nagkaroon lang ng pagkadating ng mga ibang lahi o mga salinlahi o kaya lumipas ang mga panahon, doon lang po nagkaroon ng pagkaiba-iba. Kung hindi lang sana sa hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang pinarusahan tayo, pero nangako na si Allah na pupunuin niya ang impyerno sa mga taong mga makasalanan. Kung hindi lang yung sinabi ng Allah, siya talagang dito pala sa mundo pinarusahan ng iba. Kasi hindi sila sumusunod. Kaya sa kasaysayan ng pananampalataya, doon mo talagang malaman o kaya matukoy na mayroong mga taong sumamba sa mga idolo at lumihis sa pananampalataya. Anong ginawa nila mga kapatid? Katulad sa sinabi ng Allah, sabi niya, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tanging sinasamba ninyo bukod pa kay Allah ay mga Diyos-Diyosan at gumagawa pa kayo ng isang kasinungalingan. Katiyakan ang mga yaong inyong sinasamba bukod pa kay Allah ay hindi naman nagmamay-ari para sa inyo ng anumang biyaya, kaya't inyong hangarin sa piling ni Allah ang biyaya at sambahin siya at magpasalamat kayo sa Kanya sapagkat sa Kanya kayo pawabalikin. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, gumagawa sila pala ng mga kabulaanan. Nag-iimbento sila. Allahu Akbar. Napakatindi ng ginawa nila. Kasi nga, hindi
ka pwede gumawa ng imbentong salita sa mga kasulatan, lalo ng mga banal na kasulatan po yan. May mga ano yan, may mga guided yan ng Allah, pero ang ginawa mo, nilagyan mo ng kabulaanan. Example lang, nakita kong Diyos, napanaginipan kong Diyos. Subhanallah. May kasulatan na, tapos gagawa ka pa talaga ng kwento. Ang iba kasi ganun eh. Nakausap ko si Lord. Gumising na ako, nakita ko sa harap kong Diyos. Subhanallah, napakatinding kasinungalingan yan. Alam naman natin ang Diyos, hindi yan nakikita. Makikita mo lang pagdating ng araw ng paghukom. Kaya sa pag-aaral sa kasaysayan ng pananampalataya, mga kapatid, doon talaga natin matukoy kung ano ang mga tamang pag-uugali na dapat nating taglayin. Kaya sa mga pagtataglay ng tamang pag-uugali, doon ay dapat wag talaga tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat itakwil natin yan. Hindi pwede na naniniwala ka sa Diyos tapos dami ka pala mga Diyos-Diyosan sa bahay mo o sa mga altar mo. Alam naman natin, kapag ikaw ay naniniwala kay Allah, dapat paghawakan mo na yan ang Islam, ang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. At malalaman mo rin sa kasaysayan ng pananampalataya kung paano binago ng mga tao ang tunay na pananampalataya sa paglipas ng panahon. Kaya nakakatakot. Kaya pinarusahan sila eh. Kaya tingnan nyo kung paano mga kahinatnan ng mga yaong nauna pa. Katulad nila Ad, mga Thamud, kina Firaun. Nandyan na ang katotohanan, nandyan na ang kasulatan, pero binago nila. Kaya pinarusahan sila ng Allah. Hindi sila binigyan ng pagkakataon na makatakas. Kasi tapos na eh. Basta nahusgahan ka na, binigyan ka na ng mga babala, binigyan ka na ng mga paalaala, hindi ka pa nakinig. Uhusgahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga nangyari sa mga nauna. Hinusgahan sila ng kaparusahan. Kaya yun ang kahinatnan ng mga nauna. Kaya malalaman mo lang yan kapag ikaw ay nag-aaral o sumusuri sa kasaysayan ng pananampalataya. Kaya napaka-importante yan bilang mga Muslim. Tapos mga kapatid, para maihambing mo rin ang iyong pananampalataya sa kasalukuyan. Mahambing mo. Kasi tumitingin ka eh. Bukas ang iyong pag-iisip at nagagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ang iyong itinahak. Alam niyo ang mga nauna, matitindi sa mga pagtitiis. At alam natin ang pananampalataya, hindi talaga yan dapat galing sa mga ordinaryong tao. Dapat galing talaga yan sa mga propeta ng Diyos, sa mga mensahero ng Diyos. Kapag ang propeta mo walang himala, ibig sabihin, huwad po yan, peke. Na nag-aral lang 3 araw, 3 gabi, propeta, sugo kagad, billah. Dapat may ipakita kang mga himala. Anong himala? Himala, naging yumaman? Hindi ganun ang himala. Kasi ang himala ay nakakamanghang bagay yan na ibinibigay ng Diyos bilang patnubay, bilang patunay sa taong nagsasalita patungkol sa Kanya. Alam nyo kapag ganun ng yung pananampalataya, kapatid, kinuha mo sa propeta at naging maalam ka na sa religion. Alam nyo, katulad sa hadith, ang maalam ay mga tagapagmana ng mga propeta. At mga propeta ay hindi nagpamana ng dinar at dirham. Bagkus nagpamana sila ng kaalaman, kaya't ang sino mang tumaglay nito ay nakakuha ng napakalaking bahagi. Allahu Akbar. Kaya yun ang ating iisipin. Pamana to ng mga propeta, ang tamang pananampalataya. Kaya doon ka kumuha. Kaya alhamdulillah sa Islam, malalaman mo talaga eh. May mga hadith talaga tayo na sinusunod
Pati yung Quran nga eh. Yun ang mga pamana yun ng mga nauna sa atin. Kaya kung ikaw natuto ka, naging maalam ka, Allahu Akbar, ituring mo ng sarili mo na isa sa mga tagapagmana. Kaya sa Islam, pinagbawalan talaga tayo na magsumikap o magbigay ng mga opinion na sarili mo lang na walang mga dalil. Walang mga katibay, huwag kang magsalita kasi baka mag-imbento ka lang ng sa religion. Kaya isa sa mga nalaman din natin sa kasaysayan ng pananampalataya ay napakarami palang kaaway sa tamang pananampalataya. Na hindi po pinuksa ng Allah bilang pagsubok sa mga mananampalataya. May mga ganun, may mga kaaway, may kalaban na hindi sila pinuksa ng Allah. Kasi nga, sinusubukan ang ating pananampalataya at inihintay sila sa kabilang buhay para doon madagdagan lalo ang kanilang kaparusahan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra istijaluhum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum panadarul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, "At kung minamadali lamang ni Allah para sa mga tao ang kasamaan kagaya sa pagmamadali nila sa kabutihan, ay tiyak na wakasan sa kanila ang kanilang palugit. Kaya hinayaan namin ang mga yaong hindi umaasa sa pakikipagharap sa amin tungkol sa kanilang pagsuway habang sila'y nabubulag." Kaya nabubulag sila mga kapatid. Nabubulag sila sa realidad ng pananampalataya. Kaya ito pa isa sa pinakamatindi sa pag-aaral natin sa kasaysayan ng pananampalataya. May mga taong iningatan nila ang pananampalataya hanggang sila'y namatay, hanggang kamatayan. Allahu Akbar. Napaka lupit ng mga taong ito. Hanggang kamatayan, iningatan nilang pananampalataya. Meron nga nabanggit sa hadith na ayon kay Khabbab radhiyallahu anhu, na dumating kami sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang nakahiga siya sa lilim ng Kaaba at ang unan ay balabal. At saka siya ay nagreklamo siya at nagsabi, "Bakit hindi mo po kami hihingan ng tulong na sana ipanalangin mo kami kay Allah?" Kaya't umupo siya na namumula ang kanyang mukha at nagsabi, "Ang mga nauna sa inyo dati, mayroong lalaking nahuli at saka inilagay sa isang hukay sa lupa at pagkatapos dinalhan ng lagari at saka inilagay ito sa kanyang ulo. Kaya't nahati siya sa dalawa. Gayunpaman, hindi siya tumalikod sa kanyang relihiyon." Subhana, tingnan nyo. Hindi siya tumalikod sa kanyang relihiyon. Ganon na ganon mga nauna. Kahit kislap mata, kahit kunting sandali, hindi talaga nag-iwan o kaya tumalikod sa kanyang relihiyon. O kaya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ganon na mga nauna. At meron pa dito, at meron ding ipinunit ng suklay na bakal ang kanyang mga laman at ugat bukod sa mga buto. Gayunpaman, hindi siya tumalikod sa kanyang relihiyon. Sumpa man sa Allah, tuto pa rin ng Allah ang bagay na ito hanggang ang mga ngabayo ay lalakbay mula sa Sanaa tungo sa Hadramaut na walang kinakatakutan bukod kay Allah at sa lobo para sa kanyang mga tupa. Ngunit kayo ay masyadong nagmamadali. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya ganun mga kapatid. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng pananampalataya, may mga karakter talaga. May mga tao, hindi mga parang pinikula lang na walang simula hanggang walang dulo. Hindi ganun ang kasaysayan ng pananampalataya. May mga tao talaga buhay ng mga saksi.
May mga karakter, pati sa pagkukwento natin, mararamdaman mo kanilang mga pinanggagawa. Ang hihirap, pero ramdam mo, tagus tumatagos sa puso natin. Kasi nga, mayaman tayo sa kasaysayan sa pananampalataya. Mayaman talaga tayo. May mga lugar pa nga nabanggit. May mga pangalan pa na ang mga tao, ang ibang mga may mga pangalan talaga. Kaya sa Islam, mga kapatid, alhamdulillah. Patunay na ito ay tayo'y nasa tamang paniniwala. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.